Good day mga katambay, isang pagpalang araw sa ating lahat. Special video natin for today, paano gumawa ng holy oil tuwing Biyernes Santo. Ito ang kanyang mga ingredient. Holy oil na meron siyang gata, niyog na may gata. Tatanggalin lang ang sabaw niyan at dyan sa kawali na yan, dyan ilalagay yung pinakagata niya. Habang tinatanggal yan, binabasag ng maigi upang mawala yung mga sabaw na yan at kakadkarin yan dito sa ating kadkaran. Ayan, may kadkaran dyan, yung kadkaran na yan. At pagka nakadkad na lahat yan at okay na, sasalang na yan. At ito ng kanyang panggatong, nagsibak na ng panggatong kasi nga mas maganda yan kung dyan lulutuin yan sa talagang ordinaryong luto, lutong kahoy, may gatong. At ito na siya, start ng alas 12 ng hapon, 12 PM na mag-i-start. At yan, ito na kanyang nasala o yung gata na ginawang gagawing holy oil, at itag nyo kung gaano karami. So konti yan, nung nakaraan taon mas marami dyan, punong-puno yan. Nung nakaraan taon na mahigit na 20 ang nagpasabay. Ngayon hindi nila alam na gagawa uli kasi nga nag-uulan ng mga oras na yan, medyo umulan-ulan, kaya konti lang ang nagawa, 13 peraso lang. Pero kung tutusin, marami talaga dapat yan. So hindi kasi alam nila, yung iba wala na rito, wala na nakatira dyan. Nagalisa na iba, yung mga nagpapasabay, kaya konti na lang. Di naman din konti, marami pa rin yan. So kaya na dalawang bote ng Coca-Cola yan, ang holy oil na yan. Mabisang gamot yan pang kung masakit-sakit ang mga likod mo, at kung may nararamdaman kang mga masakit ang lalamunan mo, pwede mo rin siyang inumin kasi nga pwede naman malinis naman yan. So isang kutsarita, mabisang gamot din yan. At kung masakit ang likod mo, pwede yan pamahid sa likod, pang tanggal ng sakit ng imbes na ibang mga herbal, mas mainam na yan na holy oil na ginagawa na yan, ting Biyernes Santo lang yan na ginagawa, hindi yan ginagawa ng ibang araw, ordinary day. Kung talagang panatayan na aking pinsan yung Biyernes Santo, habang siya malakas pa, kaya niya pang gumawa ng holy oil, taon-taon niya ang ginagawa, panata niya na yan kasi sa kanyang trabaho mahirap yan, sabay pa ng pag-ulan, habang umulan hindi man natin mapipigilan, biglang init, biglang ulan, kaya patuloy pa rin sa paggawa, ay mga kahoy na basa at medyo mausok talaga yan, mausok, grabe usok yan. So sakripisyo talaga ang paggawa ng holy oil niya, hindi yan basta-basta. Yan, nakita nyo yung gatong natin at flooring, umuulan, basa. Talagang grabe, uminit tapos bilang umaraw, biglang umulan. Pero tuloy pa rin sa paggawa ng holy oil niya. At kailangan din halu-haluin yan yung ilalim. Kasi pag hindi mo hinalo yung ilalim na yan, ay masusunog yung ilalim yan, hindi siya magagano luto. So kailangan na alaga sa halo. At hindi yan pwedeng takpan. Kasi apaw yan, pag tinakpan mo yan, apaw yung gata na yan, masasayang lahat ng yung pinaghirapan ng effort mo. Kaya kailangan mo sa paggawa ng holy oil na yan, matyaga ka magagawa, maghalo, antay mo kumulo. At ito na, naka 1 hour na tayo, isang oras na. Ito na ang ating nabawasan na yung gata na nilagay. So kanina kita, diba, halos mapuno yan, ngayon konti na lang. At patuloy pa rin mapakausok na yan kasi nga nabasa yung kahoy. Bukod sa nabasa, yan, daanan ng mga bata, makukulit. Kaya kailangan mo talagang bantayan niya kasi pag nabalian ka niyan, grabe, dulot niya, disgrasya pa. Kaya kailangan na yung mga bata naglalakad, hindi mapipigil yan, kasaway na lang para hindi malapit yan. At yung holy oil na hindi yan basta-basta ginagawa, yung tuwing every Friday yan, Friday ng Biyernes Santo, magsisimbahan ng alas 2 ng hapon. At ito na, naka 2 hours na tayo. Grabe ng ang kanyang sakripisyo na yan. Ayan, bawas na. Umunti na yung gata, pawapat. Pag golden brown na yung ating latik, Kung dati sa mga latik ginagamit yan na paggagawa ka ng biko, gagawa ka ng mga ibang kakanin, pwede yan toppings yan, yung mantika na yan, tinatapon yan. Ngayon kabaligtaran naman, sa tuwing Biyernes Santo, ang tinatapon naman yung latik, di pwedeng kainin yan. Pero kung tutusin, pwede talagang kainin yan, masarap naman yan. Dahil nga yun ay toppings, matamis-tamis yan, para maging holy oil siya. Pero ngayong Biyernes Santo, kukunin dyan ay yung mantika niya. Mantika yan na siyang magiging
magiging pwede nga panggamot, no? Pang haplos-haplos sa mga sakit-sakit sa katawan. Kung masakit lang muna mo, pwede mo siyang inumin sa kutsarita. Maraming bagay na pwede nga panggamot dyan. Hindi pa natin alam kasi pinsan ko lang nakakalam yan. At ayun na, nakita nyo yung tagiliran ng ating kawali. Medyo nasusunog na kasi nga tuloy-tuloy ang burning niya. Ang apoy niya, tuloy-tuloy ang pagkulo para maging holy oil talaga na siya, no? Ikita niyo ng kanyang itsura o figura ng isang ano. At yan, kailangan ng haluin talaga yan ng maigi. Kasi nga, kailangan hindi dapat sugang ilalim, dapat pantay-pantay ang luto niya, no? At yung alalay ng luto, hindi basta-basta yan. Talagang sinasakto yan, sumasakto sa oras na pagdating ng alas 3, tapos ang gawain na yan, malamig na yan, ilalagay na sa mga kanya-kanya ng bigayan ng kanyang lagayan. So iba dyan, may mga kanya-kanyang lagayan na upang hindi masayang, no? Talagang malaking bagay talaga yan. So kaysa bibili ka ng mga oil sa kung saan dyan talaga Biyernes ginagawa yan. Ito na, medyo golden brown na siya. Kaya na magiging holy oil na siya. Malapit na siyang maluto at tiyagaan na lang talaga. Tiyagaan sa kanyang pagkagawa mantika na yan, ng oil na yan, ng holy oil na tuwing Biyernes Santo lang naman ginagawa yan. At siyempre kung hindi ka pa subscribe dyan sa aking munting channel, please subscribe, i-click mo na ng notification bell para lagi updated. Ito na, alas 3 na po ng hapon. Ito na, jari na, luto na. And pinapalisan lang upang maging pure na talaga na holy oil siya. Ayan, at maya konti siya tapos na. At muli, maraming salamat sa walang sawa niyo pag-support kay Tambay TV. Kayo na po ang bahala dyan sa inyong panonood, no? Muli, maraming salamat sa inyo. At God bless niyo lahat dyan. Maraming salamat. Yan ang ating holy oil. Gawa na. Yung mga grabe mantika, no? Yan, no? Pure na mantika yan. Pure na holy oil talaga yan. Yan, God bless niyo lahat. God bless.